Ang understanding po natin sa purpose ng mga trials sa buhay ay makakatulong na hindi po tayo maging negatibo sa ating pong mga pagharap sa anumang mga laban sa buhay na ito. So, what I mean to say, it is very helpful for all the believers to understand na meron pong purpose kung bakit may mga pagsubok na dumarating po sa atin. And it is good na ito po'y maintindihan po natin. So, inspired po ang message na ito nung song na naisend po sa akin. Shout out kay Deacon Larry Lumanog. 1 Peter chapter 1, please. 1 Peter chapter 1, babasahin ko lang po ang 2 talata, verses 6 and 7. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Wow! Napakagandang pahayag po ni Apostle Peter ng mga talatang ito. Let us pray. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po nagpapasalamat kami sa oras na ito na ginawa mong possible na kami po ay makapag-online. I pray, O Father, that you will again bless each and every one of us. May you help me, Lord, and may you give me wisdom. May you continue to use me for your honor and for your glory. May you continue to use me as a channel of your blessing to your people. Help me, Lord, and empower me. Guide me. Always guide me, Heavenly Father, especially every time na ibinabahagi ko po ang iyong salita. Again, I would like to commit to you myself and my message. Panginoon, samahan mo po kami sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so siguro maganda magkaroon muna po tayo ng idea sa pinaka-konteksto at background po ng ating mga talatang binasa, verses 6 and 7 ng 1 Peter chapter 1. Mga kapatid, ito po isinulat ni Apostle Peter na ang pinaka-concern po niya ay maabot ang mga nangalak. Ano po? Yung mga kapatiran, mananampalataya na dahil po sa persecution, sila po ay nangalak. Iba-ibang lugar po yan. Sa Galatia, Cappadocia, di po ba? Sa Bithynia, sa Asia. So, matindi po ang kanilang mga naranasan, mga kapatid. Yan po ay klaro sa verse 1, di ba? Very clear po yan sa verse number 1, mga kapatid. At ang gusto po nating i-point out ngayon, doon po sa mga Kristiyano na nakaranas at humarap sa hindi birong persecution dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, yung iba sa kanila, ang pakiramdam po nila, di ba? Parang, yun nga, exactly, stranger. Di ba? Tapos meron po, masasabi nating nasa panganib po ang kanilang buhay. Tapos yung mga possessions po nila, naghirap sila at marami po silang daranasang kahirapan, mga kapatid, sapagkat tinanggihan po nila na talagang talikuran ang Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin, because they stood up for the Lord, ang persecution po ay naging hindi biro sa kanila. Sa madaling sabi po, kaya sinulatan ni Apostol Pedro ang mga mananampalatayang ito sapagkat ang gusto po niya ay i-encourage po sila. And the same heart, the same intention, the same motive why I am sharing you this message. Because I want to encourage every one of you, especially now, maybe, because you are experiencing trials or testings, persecution, pressures in life. Mga kapatid, kumbaga, ang gusto ko pong bigyang pansin, yung pong pinaka-intention po ni Peter, na gusto niyang sabihin sa mga tao na imbis na mag-focus tayo sa mga sufferings, mga kapatid, tingnan natin kung saan tayo gustong dalhin ng Diyos at anong gustong i-accomplish ng Panginoon sa mga sufferings na yan. So, napakaganda pong paalala. Okay? Ilang mga bagay po ang magandang mapansin po natin sa ginamit po ng talata. Halimbawa lang po, yung idea na kapag pinag-usapan ng suffering, ginamit po niya yung salitang for a season. Ang ibig sabihin lang po nun, ang usapang suffering o trials, mga hardship sa buhay ng Kristiyano, temporal po yan. Yun lang po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Temporary po, sapagkat ang Diyos ay may pangako at ang pangako ng Diyos ang
talagang habang panahon, mga kapatid. Ibig sabihin, sigurado po yon. Yung ginamit po niyang salitang for a season, naglalagay sa idea ng pagtuturo ng usaping suffering sa Kristiyanong pamumuhay ay pangsamantala. Okay? Mga kapatid, yung salitang manifold temptations, it means to say, parang yung ginamit din ni James, diverse temptations. Ibig sabihin po mga kapatid, maraming uri o klase ng mga pagsubok, mga affliction, sufferings sa buhay ng mananampalataya. Yung mga kakaharapin natin. And maybe presently, yun yung sitwasyon mo. Kaya you better listen and stay tuned. Ano po? And yan po ang isang bagay na masasabi ko sa inyo. Ngayon, yung idea po that the trial of your faith, mga kapatid, yun po ay leading sa pinaka i-accomplish ng mga pagsubok sa ating pananampalataya. Kaya nga nung sinabi niya much more pressure or more precious than gold, di ba? That is actually the very intention. Why God is allowing us na parang dumaan sa apoy. Ano po? Para makita yung kadalisayan, mga kapatid. Yung pong praise and honor ng ating Panginoon ay may kinalaman doon sa talagang dapat sana may accomplish ng ating mga nararanasan para sa kapurihan po ng Panginoon. So, you better understand the purpose, di ba? For you to somehow maging positive sa mga kung anuman ang nararanasan po natin ngayon. Okay? So, the purpose of God's trials. So, mga kapatid, wala pong Kristiyano na walang daraanang pagsubok. Walang Kristiyano na hindi makakaranas ng kahirapan. Pero tatandaan nyo po, hindi po ipaparanas ng Diyos sa atin yan. Di ba? God never sends a trial without a purpose. For sure, meron pong dahilan. Amen? Kaya nga, ang maganda po, maisip natin na minsan, yung iniisip nating burden, yung mga po pwedeng dadaanan natin, kung positive ang magiging pagtanaw natin, sa totoo lang, baka blessing in disguise siya. Di po ba? Meron ako naalalang awit din patungkol doon na yung pong mga karanasan na minsan negatibo by sight pero blessing in disguise, mga kapatid. Kaya po, ang importante is the attitude, our acceptance, mga kapatid, and just allow the Lord to really work sa ating pumbuhay sapagkat walang panahon na hindi alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi rin po pwede na hindi natin maintindihan na hindi po gagawa ang isa ng Diyos ng isang bagay nang wala siyang gustong i-accomplish. So it is a matter of trust. It is a matter of, putting our faith sa Panginoon po because God knows kung ano po ang kanyang ginagawa. Kaya kadalasan po yung mga trials na yan, tools po ng Panginoon yan para po i-accomplish yung kanyang perfect work and perfect will sa buhay po ng bawat mga anak niya, sa buhay ng bawat Kristiyano. So, siguro po, magsimula na po tayo. The purpose of God's trials. Number 1, trials refine our faith. Trials refine our faith. Yes, mga kapatid. Yun po ang sabi ng verse number 7. The trial of your faith being much more precious than gold that perisheth, though it be tried with fire. So lumalabas, mga kapatid, klarong-klaro na sa sinabi ng talata para daw pong ang paglalarawan yung trials para siyang apoy. At yung Kristiyano parang ginto na idinadaan sa apoy. So, mga kapatid, ang purpose hindi para sunugin ang gold. Sapagkat ang apoy ay hindi para makatupo ng gold. Ang apoy ay may i-accomplish para po sa higit na kadalisayan ng gold. Amen? Nakuha niyo po? Kaya Kristiyano, kung tunay na ikaw ay mananampalataya, ang mga apoy ng pagsubok ay gagamitin ng Panginoon para alisin po niya yung mga impurities. Yung bang, kumbaga, yung mga hindi dapat na nanduroon sa ginto. Yung kadalisayan po ng gold,
maa-appreciate po natin pag dinadaan po yan sa apoy. Kaya tingnan nyo po na ang pagsubok nyo ay apoy at ikaw ay ginto na dinaan sa apoy upang alisin ang mga dapat alisin sa buhay mo at makita ang kadalisayan nito. Amen? Mga kapatid, tatandaan nyo po sa usaping realidad, pagka ang isang Kristiyano dumadaan sa pagsubok, ang isang gustong i-accomplish ng Panginoon, alisin natin yung tiwala natin sa sarili natin. Kasi di ba, yan po yung posibleng nararanasan natin eh. Yung dumarating doon tayo sa punto ng buhay natin mga kapatid, na ang nakikita na natin, yung kawalan natin ng magagawa. And that is actually one thing na talagang i-exercise mo yung tiwala sa Diyos, mga kapatid. Napakahalaga po. Ha? Yung pong subok na pananampalataya, mas magiging stronger and purer po, mga kapatid. Higit na dadalisay. 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5. Diba? Sabi ng verses 8 to 10. Be sober, be vigilant. Because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist, steadfast in the faith, knowing that the same, please notice the word used by the Apostle Peter, knowing that the same afflictions are accomplished in your, please notice again, the word brethren. Kaya mga kapatid, don't you ever think that because you are a believer, hindi tama o hindi na tayo para makaranas ng mga affliction sa buhay nito. Very clear eh. Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. So kaya ang mga Kristiyano po, in fact si Peter, napakaganda ng naging paalala niya eh. Just to encourage the believers, mga kapatid, na affected talaga ng matitinding naging pag-atake ng kaaway, persecution, dahil sa kanilang paninindigan. Diba? Sabi nga ni Peter, hindi na dapat nakakapagtaka sa atin yung mga kung anumang nararanasan natin. Diba? Think it is strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange things happen unto you. But rejoice in as much as you are partakers of the sufferings of Christ. So, balikan natin. Knowing that the same, 1 Peter chapter 5, verse number 9, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world, walang exempted, all believers. Sa totoo lang po, if you will understand the teaching of God's Word, and even in studying the will of God in the life of His children, talagang God is allowing testings and trials to come along our way because He would like to accomplish great things, mga kapatid. Kaya ang sabi po, sa gawa ni Satanas, resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. At ito na po yung aking gustong bigyan ng diin. But the God of all grace, verse number 10, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, listen to this, after that He have suffered a while. Kanina po, kaya ko binigyan ng diin yung salitang ginamit po ni Peter for a season, because very consistent po si Peter na kapag ka tumatalakay po ng tungkol sa sufferings, afflictions, very consistent po siya. In fact, even the Apostle Paul, the same pananaw, the same perspective, na sa usapang Kristiyano, pangsamantala lang po ang lahat ng hirap na nararanasan natin. Kaya, kapatid, sabihin mo sa sarili mo, yung nararanasan mo, matatapos to. Itong nararanasan ko, pansamantala ito. Hindi ba yung tinutulungan mo pa yung diablo? Hindi na yata matatapos tong hirap ko. Hindi na yata matatapos tong mga sakit na dumarating sa buhay ko. Parang tinutulungan mo pa yung diablo, nalagyan ka ng ganong isip, samantalang may katotohanan ng salita ng Diyos na kung saan si Peter, si Paul, ay nagbibigay ng diin na ang ating pong affliction at sufferings ay pansamantala. May katapusan. Kaya wag mo nang ipasok sa isip mong walang ngayatang katapusan. Tutulungan ka pa ng diablo na iyan ang laging maisip mo para talaga ikaw ay bumigay na at bumitaw na. At yung iba nga po pag hindi na kinaya, gumagawa po ng napakabigat na kapasyahan. So, ang sabi po niya, malinaw po mga kapatid, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that Ye have suffered a while, make you perfect, amen, establish, strengthen, settle you. Doon pa lang po dapat settle na tayo. Amen? Yes.
Opo, presently, ang hirap ng nararanasan mo. Pero di ba encouraging na malaman mo na may katapusan niya? Di ba encouraging na malaman mo na kaya pala idinadaan ka dyan para talaga maging dalisay ang iyong pananampalataya? Mga kapatid, again, trials refine our faith. Job chapter 23 verse 10. Naku, ito po ay gamit na gamit natin sa usapang mga pagsubok because again and again, ginagamit po ang life ni Job as an example pagka po ang pinag-usapan testings and trials. Why? Kasi kung Kristiyano ka, okay, usapin ng trials, usapin ng testings, name it. Diba? Name it. And then try to consider the life of Job, the story of Job. Diba? Ano pang pagsubok pa ang hindi po dinaan ni Job? But listen, sa Job 23 verse number 10, ang sabi po niya, mga kapatid, when he had tried me, I shall come forth as gold. Para kapag ako ay nasubok niya, ang sabi niya, I shall come forth as gold. So mga kapatid, trials refine our faith. Kaya nga meron pong perfect work na sinasabi si James. Brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. So, maturing, di ba? So, mga kapatid, but the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, strengthen, establish, settle you. Yun po ang dapat maintindihan natin. So, number 1, trials refine our faith. Number 2, trials reveals, di ba? Trials reveal God's faithfulness. Yung trials, naghahayag ng katapatan ng Diyos? Yes. Kasi kundi sa katapatan ng Diyos, makakaya mo ba? Kundi po sa katapatan ng Panginoon, makakatawid ka ba? Mga kapatid, mga minamahal, yun po ang sinabi ng Biblia sa kanyang bayan. Sa Deuteronomy chapter 8, mga kapatid, particular sa verse number 2, anong sabi? The Lord thy God led thee. Diba? To humble thee, to prove thee, to know what was in thine heart. Mga kapatid, mga minamahal, ako po, I for one can say, na may mga naging sitwasyon ako sa buhay na talagang tinatanong ko, bakit kung kailan ako naging Kristiyano at saka pa ako napasok sa ganitong sitwasyon at saka pa ako nakaranas ng ganito. Okay? Di ba? Yun po yung typical eh. Typical, ihihingi natin ang tawad sa Diyos yan. Pero naiintindihan ng Diyos na marami tayong hindi naintindihan. Naintindihan nyo ba? Naiintindihan ng Diyos na marami kang hindi naiintindihan. Kaya dapat maintindihan mo na naiintindihan ng Diyos maging ang mga hindi mo naiintindihan na dapat mong maintindihan sapagkat duluhan ng lahat ng bagay, ang masasabi mo lang, salamat na lang sapagkat napakatapat ng Panginoon. Amen? Yes. Yun po ang isa sa purpose, sa mga purposes po ng trials. Para po i-reveal kung gaano katapat ang Diyos natin. Siguro po, ang isang magandang maalala nyo po dyan, diba? Yung sinabi po ni Apostle Paul, but God is faithful, na hindi niya tayo susubukin ng higit sa ating mga kaya, kundi sa bawat mga tukso o pagsubok, bibigyan tayo ng lakas o ng paraan upang ito po'y ating mapagtagumpayan. So meaning to say, sa mga difficulties, sa mga hard times, sa mga heartache, sa mga suffering, sa mga affliction, sa mga testing, sa mga trials, nagiging pagkakataon nito upang ihayag ng Diyos ang kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Yung bang gipit na gipit ka, tapos sa tingin mo, ang hirap naman ito, hindi ko alam kung anong gagawin ko, tapos isang araw, makakasurvive ka, and then matatawiran mo yan, makakayanan mo, hanggang sa darating ka doon sa punto, iba talaga ang Panginoon.
Napakabuti talaga ng Panginoon. Yan po ang napakatamis na marinig. Diba? That is actually a very sweet statement na masarap marinig sa mga Kristiyano na may pinagdaanan. Diba? Hindi po yung kapag kami pinagdadaanan, nagre-rebelde tayo sa Diyos. Hindi po yung kapag kami mga mahirap na sitwasyon, mga kapatid, nagtatampo tayo sa Diyos. At talagang wala tayong ginawa kundi mag-entertain ng mga negative thoughts, and because of that, saan po tayo dinadala? Mga kapatid, you better examine and evaluate yourself every time that you are facing or experiencing trials in your life. Ang tanong ko po, anong klase ng kaisipan ang pinagahari mo? Hindi ba maganda? Because even sa mga past experiences natin, we cannot deny the fact that the Lord has proven Himself already. Many times. Sa buhay ko po, ang dami ninyang pinatunayan. Sa buhay natin, ang dami na natin pinatunayan. Ilang taon ka na ngayon? Kahit sa usaping pagiging Kristiyano, gaano ka na katagal na Kristiyano, mga kapatid? Wala pa bang pinatunayan ng Panginoon sa iyo? Hindi pa ba inihayag ng Diyos sa iyo kung gaano siya kabuti, kung gaano siya katapat? Tapos nandito po tayo na dumarating pa tayo doon sa times na parang ang pinapayagan natin sa isip natin, hindi ko na makakayanan to, hindi ko na malalagpasan ito, talagang susuko na ako. Mali, mga kapatid. You should understand that the purpose of trials, mga kapatid, is to reveal the faithfulness of God. To reveal God's faithfulness. Diba? Kasi yung mga pagsubok, nag-e-expose yan ng puso natin eh. Sabi ko nga, ito isang nakakalungkot na katotohanan na kahit yung mga nag-claim na sila po'y matagal na, kahit po yung mga ang pakiramdam nila, mature na po sila, pagka dumating sa mga sitwasyon na mga complicated or masasabi nating may difficulties, nahahayag ang tunay. Yung mga nag-iisip na mature na sila, ayun, sinubok mga kapatid para ipakita sana yung kadalisayan. Pero ang nakikita po ay ang balat kayo. Hindi pala tunay. Kumbaga, sa usapang tao, mabait lang sa'yo pagka napapaboran mo. Pero kapag napag-isipan ka na, diba? To the point na hindi na kikilalanin kung sino ka sa buhay nila. Mga kapatid, huwag niyong pagtakahan yan sapagkat sa Diyos kayang gawin ng marami yan. Yes, na kapag ka po talaga hindi na maintindihan at hindi na makayanan ang nangyayari sa buhay, marami po mga kapatid na talagang kahit sa Diyos nagninegatibo. Kung di ba naman natin sasabihin negatibo yun, na tatalikuran mo ang Diyos, tatalikuran mo ang gawain ng Panginoon, at tatalikuran mo yung ginagawa ng Diyos. Dahil sa hindi mo gusto yung nangyayari sa iyo. O ano tawag po natin doon? Diba? Ikaw mismo mag-isip. Ikaw mismo, isipin po natin that if because of what we are experiencing, ang magiging decision mo is to leave the work, to leave the church, to leave the ministry, to leave kung ano po. Mga kapatid, kaya nga sabi ko po sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Panginoon. Pagliwanagin po nawa ng Diyos ang ating mga isipan. Without us knowing, ang dyablo po ay nagkakaroon ng stronghold sa buhay ng marami. Testings and trials, hindi po yan pinapapangyayari ng Diyos for you to become negative, for you to backslide, for you to turn your back from following the Lord. No! Mga kapatid, para po ma-refine ang ating pananampalataya. Para po ma-reveal kung gaano katapat ang Panginoon. Diba? Mga kapatid, trials reveal God's faithfulness. Diba? Trials refine our faith, mga kapatid. Makita nyo po, yan, mahayag yung ano ba talaga ang puso natin, and then yung unfailing love and unfailing care ng ating Panginoon. At ang totoo niyan, ang mga nararanasan mong hirap, ang itinuturo dapat niyan sa iyo ay yung kaisipang kailangan ko ang Diyos. Kailangan ko ang Panginoon. Diba? Higit ka kailan pa man, ngayon ko kailangan ng Panginoon. Yun dapat eh. Ganun dapat ang magiging turo po sa atin yan. Diba? So, sabi ko nga, sa lamentation na lagi nating kino-quote, yung bang it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Pag tinignan nyo yung concept, pumasok sa isip niya yun. Doon po sa panahon at kaisipan ng kawalan,
na parang hopeless na parang helpless na, parang no way out na. Di ba? Parang ganito na lang. Kaya lang, sabi niya doon sa unang talata, bago yung it is of the Lord's mercies, sabi niya, this I recall to my mind. Therefore have I hope. Kita niyo po? Sa panahong dilim na dilim ka, sa panahong hirap na hirap ka, sa panahong bigat na bigat ka, sasabihin ko sa iyo, mga kapatid, na ang pinakamalaking tulong ay ang maalala mo, ang bumalik sa isip mo, ang ginawa ng Diyos. Ang sabi po, mga kapatid, ni Jeremiah, sa kalagayan pong negatibo ang paligid, sa kalagayan pong ambigat ng sitwasyon, sa kalagayan parang hopeless na po, mga kapatid, ang sabi po, this I recall to my mind, therefore have I hope. Ibig sabihin, ito yung naalala ko, kaya nga may pag-asa. Meron akong pag-asa. Ano po yun? It is of the Lord's mercies that we are not consumed. For His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. In all trials and testings na nararanasan po natin, I believe, yan po'y magandang maging pagkakataon to reveal God's faithfulness sa buhay po natin. Amen? Trials refine our faith. Trials, mga kapatid, reveal God's faithfulness. And listen, trials redirect our focus. Trials redirect our focus. Diba? Sinasabi ko po sa inyo kanina pa, na kung si Peter at si Paul ang tatanungin mo, siguro po sa marami po sa atin, hindi po natin maipapantay o maikukumpara kung ano man yung sinasabi nating pagsubok, kung ano man yung sinasabi nating mga suffering sa buhay natin, kung ang pag-uusapan si Peter, kung ang pag-uusapan si Paul. When we study the life of Paul and even the life of Peter, you will realize and find out that if not of God's faithfulness, mga kapatid, di nila kakayanin po yun. Okay? Pero ang gusto kong makita nyo po, ang kadalasang dahilan ng Diyos kung bakit niya inaalaw ang mga pagsubok para medyo, tama nyo uli ang focus ninyo. Diba? Kasi pagka magaganda na sitwasyon na out of focus tayo, mga kapatid nawawala po tayo doon sa tamang focus. Kaya mga Kristiyano, isang magandang paalala po na sinasabi po ito ng banal na kasulatan. Diba? Si Apostle Paul, ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4, sa verse number 1, sabi niya, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Pag inisip niyo po, mga kapatid, ang nagsalita po ay isang tao na hindi po walang pinagdaanan, kundi tao na kung saan ang daming nararanasan in doing the will of God in his life, in doing the work of God, mga kapatid, in obeying the Lord, in submitting himself to the will of God. Mga kapatid, we cannot deny the fact that what the Apostle Paul experienced, I can say, ay hindi po ordinaryo. Kung tulad nung challenge ko sa inyo kanina, yung naranasan po ni Job, di ba? Anong mga pagsubok ang pwedeng naranasan mo? Sabi ko nga sa inyo, sa usapang pagsubok, name it, and then study the life of Job. Sa usapang laban sa Kristiyanong pamumuhay, mga kapatid, okay? Sige, isipin niyo po kung ano yung mga laban ninyo. Name it, and then study the life of the Apostle Paul. Study the life of Peter. But you know, sabi niya, for our light affliction, kumbaga, ang talagang pananaw niya, ano lang to? Diba? Ang sabi niya, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Kaya nga, ang naging conclusion po ni Paul, sabi niya, for our light affliction, yun yung sinasabi niya. Diba? At ang sabi ni Apostle Paul sa Romans, mga kapatid, ang linaw-linaw. Diba? Yun daw pong mga pagsubok, mga pagtitiis, for we reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Mga kapatid, yung mga pagsubok natin, inaalis nito yung ating mga atensyon at pananaw sa mga bagay ng mundong ito. Diba? At inilalagay ng Diyos na ang makita mo, temporal lahat yan, yung eternity ang dapat binibigyan. Parang paalala to, ha?
Yung mga kinahuhumalingan natin, kinalulukuhan natin, mga temporal yan, mga kapatid, temporary po yan. Kaya nga kapag ang tao, bigat ng bigat na, ewan po kung nakarinig na kayo. Nung mga ganito po yung ano po, tipa, kunin na lang ako ng Panginoon, di ba? So, yung bang mas nagiging excited ka doon sa kung ano yung pag-asa meron po tayo, yung assurance na meron po tayo. So mga kapatid, mga minamahal, may mga pagkakataon po, kalabit lang ng Diyos yan. Di ba? Yan po ay talagang redirection. Oo, kapatid, nalilihis ka na. Anak pala, sorry. Anak, medyo nalilihis ka na. Anak, nakakalibot ka na. Ayan. So kaya may mga pagkakataon na ang purpose kung bakit tayo kinakalabit, mga kapatid. Sabihin na natin pinipitik sapagkat mukhang na-out of focus na tayo. Nawawala na po tayo sa direksyon. Kasi ang original na dapat direksyon ng mga Kristiyano, set your affection on things above, not on things on the earth. So kaya kapag tayo po, mga kapatid, sa buhay nating ito, ang ating pong tuto ay ang mga bagay sa lupa, kadalasan ginagamit ng Diyos ang mga kahirapan, ang mga pagsubok, yung mga sitwasyong magiging mahirap sa iyo, una, upang ma-refine ka, pangalawa, para ma-reveal sa iyo na kailangan mo ang Diyos at ang katapatan niya, pangatlo, mga kapatid, para maituwid uli yung focus mo. Kasi minsan nawawala na po tayo na-out of focus tayo kapag ka nahuhokus-focus tayo ng mga alok ni Satanas sa mundong ito. Kaya, mga kapatid, trials redirect our focus. And then, trials reward our faithfulness. Diba? Kumbaga, mga kapatid, yung pong mga pagsubok natin, kasi kaya ko po naiisip to, diba si James, ang sabi niya, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried. Remember that verse? James 1:12. Ang sabi, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord had promised to them that love Him. Kaya yung mga sufferings natin sa buhay, mga kapatid, sa totoo lang, pag nag-endure tayo, kasi merong isang crown na talagang nakadesenyo talaga na crown para sa mga may tiniis, para sa mga naghirap, para sa mga talagang dumaan sa mga pagsubok. Crown of life ang tawag po doon, mga kapatid. Kaya nga yung pagsubok, ang isa sa purpose niyan, para po yung ating katapatan, kanina binibigyan pansin ko po yung God's faithfulness. Ngayon po, ang gusto kong sabihin sa inyo, kung tayo po sa kabila ng mga pagsubok ay magpapakatapat at ating pong haharapin yan sa biyaya, lakas at kapangyarihan ng Panginoon, yun yung binabanggit ko sa inyo kanina. Diba? For we reckon that the suffering of these present times are not worth to be compared with the glory that shall be revealed in us. Mga kapatid, hindi po kailanman ginusto ng Diyos na sisirain ka. Diba? Ang ibig sabihin, ang trials po is not meant to destroy us. Hindi po. Hindi po tayo kaya sinusubok para po sirain tayo, wasakin po tayo. Hindi. Mga kapatid, malinaw sa pinag-aralan natin. Ang linaw-linaw po ng salita ng Panginoon. Sabi nga ni Peter, but the God of all grace who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect. Diba? Strengthen, establish, strengthen, settle you. Yun po yung sinabi po ni Peter. So napakaganda po na mapaalalahanan po tayo. And then, sa mga masasabi po nating nakatingin sa pangako ng Panginoon, so tayo po ay po pwedeng makapanghawakan. At tandaan niyo po na sa buhay nating ito, isang araw haharap tayo sa matapat nating Diyos. Kaya kung ang pakiramdam mo, hindi biro yung nararanasan mo, ang sabi ni Peter, think it not strange concerning the fiery trials which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Kaya yung mga dramang, ang bigat-bigat naman, ang hirap-hirap naman, parang sobra-sobra naman. Indirectly, pag ganun po ang dating natin, indirectly, parang ina-accuse natin ng Panginoon.
Di ba? It seems that we are accusing the Lord ng pagiging unfair. No. Bilang Kristiyano na nakakaintindi ng salita ng Diyos, always remember and always put in your mind na yung pong mga mararanasan natin sa kapahintulutan ng Diyos ay hindi po pwedeng sobra. Kaya wala pong sobra-sobrang pagsubok ang nararanasan ko. Sobra-sobra ng hirap ang dinadaanan ko. Mga kapatid, termino mo yan. Pero sa usapang sa Diyos, hindi kailanman po pwede. Dahil hindi po malupit ang Diyos na pagbubuhatin ang anak niya na alam niyang hindi ayon sa lakas at biyayang ibibigay niya. Kung kukunin niyo po yung concept ng 1 Corinthians chapter 10, 'di ba? Sa verse number 13 in particular, Diyos din naman lahat ng mararanasan natin, Diyos din naman ang gagawa ng paraan. Diyos din naman. Kaya nga sabi ko po, yung pong mga pagsubok ay paraan to redirect our focus and then maintindihan po natin that what is important in the Christian life is the fulfillment and the accomplishment of God's will. Yun ang dapat klaro po sa atin, mga kapatid. Kaya ngayon pong dito po sa Italy ay umaga, ngayon pong umagang ito, sa ating pong naging talakayin, maring hapon po sa inyo o gabi sa inyo, whatever. Basta ang importante po, the topic and the lesson, I believe, ay kailangan pong maintindihan ng maraming Kristiyano. Mga kapatid, tingnan niyo pong muli ang sabi po ng ating teksto, ang linaw-linaw, 1 Peter chapter 1, verses 6 and 7, wherein you greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Diba? In-expound ko po sa inyo yan Yung idea pong for a season, temporary ang ibig sabihin. Kaya nga, mga kapatid, yun ang dapat itatak mo sa isip mo. Pansamantala lang to. Hindi lagi ito. Hindi magtatagal to. Ganun dapat. Hindi yung, hindi na yata matatapos to. Hanggang kailan kaya ako magtitiis. Diba? Mga ganun po So, that is actually the idea. Okay? Ang sabi po, wherein you greatly rejoice, though now for a season. Sabi niya, if need be, ye are in heaviness through the manifold or through manifold temptations. So manifold temptation leading to the idea na talagang sari-sari, iba-iba talaga, marami po talaga. Okay? Sabi po ng verse number 7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, okay, might be found unto the praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Mga kapatid, napakaganda po ng sinabing ito ni Apostle Peter sa kanyang sulat. Knowing na hindi biro ang naranasan ng mga kapatiran at mananampalataya na kanyang sinulatan. Ngayon pong sandaling ito, I hope na tayo po ay pinalakas, niliwanagan ng Panginoon sa mensahe. Kaya kung ikaw ay may pinagdadaanan, may mga pagsubok sa buhay, tandaan mo itong tinalakay natin, may purpose ang Diyos. And you need to find out and discover and experience in your life the real purpose of God sa mga trials na dinadaanan natin. But one thing is sure, wala pong pagsubok na walang layunin.